Ryuta Murata, ang former Japanese boxing world champion na nakadwelo na ni Triple G, Gennady Golovkin, sa wakas nagbanggit na ng pangalan kung sino nga ba ang pwedeng itatapat sa lakas at bangis ng kababayan niya na current Unified Super Bantamweight World Champion na si Naoya Inoue. Promoter ng current WBO Global Super Bantamweight Champion na si Janriel Casimero, sinimula na ang pagkumpleto sa mga boksingero sa darating na laban ngayong buwan ng Oktubre. Unified Super Bantamweight Champion na si Marlon Tapales, mas lalong minaliit ang kakayahan. Ito po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan. Pero bago yan, makisuyo naman. Pagka pwede nyo po muna ang gawin ito. Yo! Cuadro Alas Street Time World Champion! So guys, please subscribe. Kwintong di pa naikwento. So ano pa hinintay nyo? Mag-subscribe na! Let's go! Boom! Sa isang news article ng Yahoo News Japan na may headline na Ryuta Murata, ibinunyag kung meron bang boksingero na pwedeng pantapat kay Naoya Inoue sa Super Bantamweight Division sa ngayon. Noong ika-25 ng Hulyo, tinalo ni Naoya Inoue si Stephen Fulton at ang WBC at WBO Super Bantamweight titles ay nakuha ni Inoue at ginanap ang laban sa Ariake Arena sa Tokyo, Japan. Kaya sa panalong ito ni Inoue, hindi na rin nakapagpigil pa ang dating WBA World Middleweight Super Champion na si Ryuta Murata at siya ay nagkomento sa laban na ito at nagsalita na tungkol sa lakas ni Inoue. Sabi ni Murata, obvious naman ang kaibahan sa lakas ng dalawa. Mahirap ang isipin dahil kampiyon ang kalaban pero hindi naman ito nakakatakot. Talang mga binabato ay may hinang mga suntok kaya talagang inasahan niya na sa lakas na meron itong si Inoue talagang hindi na ito aabot pa sa desisyon. Pero ang inaasahan niya mga kwento ay hanggang round 2 round 3 pa lang ay tapos na ang laban o di kay round 4 round 5. Pero bakit umabot pa ito sa round 8? Pero ganun pa man pinurin niya si Inoue sa kanyang panalo by way of knockout. Kung ihambing naman ang knockout rate ng dalawa ni Fulton at si Inoue mga kwento ay malapit 90%, Fulton naman ay malapit 40% lang. Ayon kay Murata, naramdaman siguro ni Inoue ang pagkakaiba ng lakas nila kaya may pagkakataon na nakababa ang kaliwang kamay ni Inoue. Dahil kung malakas ang sumutok si Fulton ay sigurado raw na nakadepensa itong si Inoue ng dalawang kamay dahil delikadong matamaan siya dito. Ayon pa kay Murata, bagamat si Inoue ay magaan pero may kakayan siyang tapusin ang laban sa isang suntok lang at ito ay may tuturing na isang sandata na meron kay Inoue na wala sa ibang mga boksingero. Sinabi pa ni Murata, hindi lang si Inoue ay may malakas sa suntok dahil meron din siyang kombinasyon, bilis at kagustuhan na talagang manalo. Sa laban ni Inoue ay talagang makikita natin na hindi lang sa lakas ng suntok ang ipinakita niya, ngunit nagpakita rin siya ng mataas na antas o level sa boxing tulad ng pag-imbita sa kalaban na suntukin siya pero siya pala ang unang aatake nito. At ayon pa kay Murata, kakaakyat pa lang ni Inoue sa mas mataas na timbang at nag-aalala pa nga siya dahil baka mabawasan daw ang lakas ni Inoue. Pero nang tinalo na niya ang kampiyon sa pamamagitan ng knockout, napatunayan ni Inoue na kaya niyang dominahin ang Super Bantamweight Division. Hindi alam ni Murata na kakayanin din ni Inoue ang Featherweight Division. Pero sa Super Bantamweight Division para sa kanya, ay aba, sobrang-sobra ang galing ni Inoue at lakas sa dibisyon na ito. Kahanga-hanga ang lakas ni Inoue dito kung ikumpara mo raw yan sa mga contenders sa Super Bantamweight Division. At ang mga contenders sa Super Bantamweight Division ngayon ay aba, para sa kanya, makikita mo talagang kulang sa lakas o hindi malakas ang mga ito. Nako ikaw hapong mga kakwento. Sobrang minaliit naman ni Murata ang ating kaubayan na si Champ Tapales at sinabi ni Murata na kulang talaga sa lakas at kulang din sa talent itong si Tapales. Kaya sa ngayon mga kwento ay tila ba walang karibal si Inoue dahil sa sobrang lakas nito. Maganda raw na may karibal ang isang boksingero tulad ni Manny Pacquiao at ni Floyd Mayweather Jr. Kaya gusto rin niya na si Inoue ay magkaroon ng malakas na karibal sa hinaharap. Kaya nang tanungin si Murata kung may boksingero ba na pantapat kay Inoue, ang sagot naman ni Murata ay meron at yan ay ang 12-time bantamweight champion na kaubayan nila na si Shinsuke Yamanaka. Si Yamanaka mga kwento ay meron ding mataas na knockout rate pero dahil hindi na aktibo si Yamanaka sa ngayon, ayon kay Murata, kaya malayang nagwawala ang halimaw na si Inoue at walang pantapat raw sa kanya. Samantala, Masayuki Ito, ang promoter na hapon ni Casimero, ay basa ngayon ay sinimula na niyang inumpisahan ang paghahanap ng mga boksingerong kukumpleto sa undercard sa paparating na laban ngayong Oktubre na yan. At syempre, kahit hindi pa sinabi dito ni si Casimero kontra Yukinori Uguni ang ikakasa niya, pero halos lahat na ay may ideya na si Casimero at Uguni na nga ito. At abangan ng lahat
isa sa mga siguradong kasali pa rin dito sa undercards ay ang viral boy yakap sa round girl na si Vince Paras. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who got it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, getting slow, getting fast, I can roast, I can gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're with my time, you're delirious, mysterious, because you are behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Mga kakwento, grabe naman si Murata, wagas kung tumira. Walang lakas ang iba pang mga contender sa super bantamweight at binanggit pa talaga na walang lakas at talent ang ating kaubayan na si Tapales. Pero sabi nga nila, huwag magbilang ng itlog sa sisiw. Teka, parang Maria, huwag magbilang ng sisiw kung hindi pa itlog. Basta, huwag magbilang ng sisiw kung hindi pa napipisa ang itlog. Ayun, kaya naman, maghintay ka na lang hapong. Dahil darating din ang pagkakataong na makaharap ni Inoue ang isang immortal niyang kalabang sa darating na panahon. At siya ay nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunood. Pero bago tayo magtatapos sa mga kwento ay syempre, shoutout ko muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Johnny Kileste, shoutout sa inyo dyan sa Kingdom of Saudi Arabia, Louis. Kay kakwentong Be Cool Vlog. Kay kakwentong All Sana. At ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa inyo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa nakwento sa inyo.